Good morning mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at ngayon nga ay nasa chapter 10 pa rin po tayo ng Ebanghelyo ni Lucas at nasa verse 25 to 37 na po tayo. Kaya't kung may mga hawak po kayong Biblia, ay inyo na po itong buksan upang babasahin po natin mamaya. Okay? Ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay mababasa po natin yung isang parable na masasabi nating napakasikat. Kilala po itong parable na ito hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi ito po ay naririnig natin kung saan-saan. Itong Good Samaritan. Ginagamit po itong salitang ito sa maraming lugar, sa maraming sitwasyon. Ito po ay unique sa pagkaka-record ni Luke kasi nagbigay siya ng konteksto. Binigay niya yung konteksto na may kinalaman ang Good Samaritan sa buhay ng isang tinatawag natin na eksperto sa batas. O tawagin na lang natin siyang lawyer. Mas madaling banggitin sa English. Konteksto ng isang lawyer na nagtatanong kay Jesus. Yun yung konteksto na ibinigay ni Lucas sa parable na ito ng Good Samaritan. Although itong lawyer na ito ay hindi siya yung katulad ng lawyer na kilala natin sa ating kapanahunan. Hindi ito yung lawyer na trabaho niya yung pagiging tagapagtanggol para kumita. Hindi po ito yung klaseng lawyer na ito. Kung hindi, kaya po natin siya tinatawag na lawyer kasi siya po ay eksperto, supposed to be, siya ay eksperto sa pag-i-interpret o pagpapaliwanag o pag-intindi sa batas o mga batas na isinulat ni Moses o pinasulat ng Panginoon kay Moises na tinatawag sa theology na Torah o Torah. At itong itong mga batas na ito, kung tutuusin, ay masasabi natin na ito po yung pinakasentro sa Old Testament Bible, na makikita natin o mababasa natin. Ito yung pinaka-sentro ng katuruan sa Hebrew Bible. Sorry. Pero sa pagtatanong ng itong lawyer na ito sa ating Panginoong Hesus, ay hindi siya nagtatanong kasi nananampalataya sa Panginoong Hesus. Kundi kaya niya tinlapitan ng Panginoon upang tanungin ay mayroon siyang gustong ipakita. O sa madaling salita, gusto niyang huliin ang mga itinuturo ng Panginoong Hesus para ipakita sa publiko na yung itinuturo ng Panginoon ay labag sa kautusan o katuruan ng kanilang sekta o ng kanilang grupo bilang mga Hudyo. Lalong-lalo na nga yung mga leader nila kasi may mga tinatawag silang mga interpretasyon sa batas na yung hindi naman nakasulat sa Old Testament pero meron silang sariling interpretasyon. At yun ang dahilan ng lawyer na ito, kaya tinatanong niya si Jesus para ipakita na salungat o hindi ayon sa katuruan o interpretasyon ng mga leader ng mga Hudyo ng panahon na yun. Okay? So dito makikita natin, ang nangyari dito sa dalawa ay nagkaroon sila ng palitan ng mga salita o mostly palitan ng mga tanong. Makikita natin dito na sa verse 25, yung lawyer ay nagtanong sa Panginoong Hesus. At doon sa tanong ng lawyer, ay sumagot ang Panginoong Hesus ng tanong din.
So tanong sa tanong, ano? 'Yun yung nangyari, ano? So although doon sa isinagot ng ating Panginoong Hesus sa verse 26, na tanong doon sa itinatanong ng lawyer, ano? Ay yung tanong ng Panginoong Hesus ay parang tanong upang yung lawyer ay maituro o upang maituro niya sa lawyer kung saan niya hahanapin o saan niya makikita yung sagot sa kanyang tanong. Ang galing ng Panginoon, ano? So, hindi niya lataran na sinagot yung tanong, kung hindi itinuro niya doon sa lawyer kung saan niya matatagpuan yung sagot sa tanong niya. Di ba? Ang galing. So, dito makikita natin na doon sa sagot ng ating Panginoong Hesus, kung tutuusin, ito po ay tanong din, pero ito yung tanong na nagbibigay ng gabay, ika nga, doon sa lawyer. Ano? Para yung kanyang katanungan ay mabigyan ng tamang kasagutan. Okay? So, makikita natin din sa verse 27, patuloy yung kanilang conversation, ano, yung kanilang dialogue, na doon sa isinagot ng ating Panginoong Hesus, na tanong din doon sa lawyer, ay nagbibigay ng, ano tawag natin dito? Pagkakataon doon sa lawyer upang ipakita niya yung kanyang gilas na talagang matalino siya sa batas. Ano? At nung sumagot siya, kung makikita natin yung sagot ng Panginoon Hesus o yung sinabi ng Panginoong Hesus doon sa isinagot niya sa verse 28 na, ay inapprove ng Panginoon. Mabuti ang sagot mo. Ano? Kumbaga para bang siguro yung lawyer nung nag-uusap sila, ba, okay ako, nananala ako, siguro yun ang iniisip niya. Ano? So, ang sabi ng Panginoong Hesus, good answer. Yeah? Kumbaga sa, di ba yung teacher mo, pag nasa school ka, pag sinabihan ka ng good answer, okay ito. Ano? And then sa verse 29, nung sumagot yung lawyer doon sa tanong ng Panginoon at sinabihan siya ng good answer, nagtanong ulit siya sa verse 29. Ano? At doon sa verse 29, nung sumagot siya, ang itinugon na ng Panginoon doon sa, anong nagtanong siya ulit, ang itinugon na ng Panginoon sa tanong niya ay parable na. Ano? Nagkwento na ang Panginoon. At yun na yung parable of the good Samaritan o ang mabuting Samaritano. Ngayon, mamaya makikita natin na kung bakit ibinigay ng Panginoon yung sagot tungkol sa mabuting Samaritano dito sa lawyer na to, ay sa totoo lang, para makita o ipakita doon sa lawyer yung problema ng lawyer sa kanyang puso. Yun talaga yung dahilan. Kaya ibinigay ng Panginoon yung sagot niya na sa pamamagitan ng The Good Samaritan. Yung kwento ng The Good Samaritan. Ano? Ngayon dito, yung sinabi nga ng Panginoon sa verse 36 na tinanong niya yung lawyer di ba? Pagkatapos niyang ikwento yung Good Samaritan, tinanong niya yung lawyer. Sabi niya doon sa lawyer, sino sa tingin mo? Di ba? 3 tao yun yung binanggit doon sa Good Samaritan. Ano? Sino sa tingin mo ang sumunod sa 3 yun sa kautusan ng Diyos na pagmamahal sa kapwa? Sino sumunod? Sumagot ulit yung lawyer at tama ulit yung sagot niya. Ano? Tumpak ulit yung sagot niya. Pero at the same time, pagkatapos niyang sumagot ng tama, mayroon ulit sinabi ang Panginoon sa kanya na sinasabihan siya na humayo ka at gawin mo yung ginawang tama nung sinasabi mong sumunod sa kautusan. Okay? So ito yon, ano? Ang makikita natin sa mga pag-aaralan natin ngayon ay yun nga, yung tanong na sinagot din ng tanong ng Panginoong Hesus, pero yung isinagot na tanong ay ginagabayan yung lawyer na nagtanong para makita niya kung saan niya matatagpuan yung tamang sagot sa kanyang tanong. And then, makikita natin na doon sa
ibinigay ng Panginoon na tanong, na sagot sa tanong, kung tutuusin, ito po ay mahalaga. Natitingnan natin mamaya. Kung bakit doon kung bakit doon dinala ng Panginoon yung lawyer na sinasabi niya, dito mo matatagpuan yung tamang kasagutan sa tanong mo. Bakit niya sinabi yun? Napakahalaga po niyan. Makita po natin yan mamaya. Although, makikita natin na sa dalawang tama na inapprove ng Panginoon, tama yung sagot ng lawyer. Sa mga tanong. Bagamat tama ang sagot niya, pero sa totoo lang, may problema. May problema sa sagot ng lawyer. At yung problema na yon na makikita natin mamaya kung tutuusin, doon din natin makikita yung solusyon talaga. Doon din natin makikita talaga yung tamang sagot doon sa tanong ng lawyer, kung tutuusin. Medyo masakit pa sa ulo intindihin yan, pero maintindihan natin yan mamaya mabuti. Okay? So bago po tayo magbasa ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. O aming Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat nga po muli sa umagang ito na makakapagpatuloy nga po kami sa pagbubulay-bulay o pag-intindi o pakikinig ng inyong salita. Panginoon, na makikita po namin dito yung buhay ng isang kinikilala na expert sa inyong kautusan na isinulat sa lumang tipan sa pamagitan ni Moises. Ngunit makikita namin, Panginoon, na itong lawyer na ito, bagamat kinikilala siyang expert sa kautusan, ngunit sa totoo lang, hindi po niya talaga naiintindihan ang inyong salita. Kung kaya't kami man, Panginoon, ay lumalapit sa inyo at umaamin na hindi po kami malalayo sa lawyer na ito kung hindi nyo kami kaawaan. Kung kaya't isinasama po namin na sa tulong nawa ng inyong banal na Espiritu ay kaawaan nyo nga po kami ng kakayanan na makaunawa. Tulungan nyo kami ng kakayanan na makita ang mga katotohanan sa inyong salita na inyong ninanais na aming maintindihan. At ganun din na kami ay manampalataya, manghawakan at maisabuhay ang inyong mga katotohanan. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito ngayon sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Buksan nga po natin yung ating hawak na Biblia sa aklat ng Lucas, chapter 10, at babasahin na po natin ang 25 to 37. Pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon ng may pagpapakumbaba. At may isang dalubhasa sa kautusan, ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kanya, ano ba ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? At sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, at sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumaba sa daang iyon ang isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Libita. Nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa
kabilang panig. Subalit ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isinakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinalan sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumakot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi niya, alagaan mo siya at anumang karagdagan mo panggastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo? Alin sa 3 ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya? Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Diyan natatapos ang pagbabasa ng matuwid, walang dungis, walang pagkakamali, at walang hanggang salita ng Panginoon. Nawa siya ang magsulat nito, magtanim nito sa ating mga puso at isipan. Kahit sa panahon po natin ngayon, medyo nasabi ko na rin ng konti nito kanina, na maraming mga tao hindi talaga pamilyar sa Bible. Walang masyadong alam tungkol sa salita ng Diyos. Pero itong kwentong ito, tungkol sa The Good Samaritan, ay halos alam ng marami. Madalas itong nagagamit sa mga balita, di ba? Pagka mayroong bagyo, may mga sakuna at may mga tumulong, madalas sinasabi may mga Good Samaritan na tumulong sa mga, di ba? Sa mga naapektuhan ng sakuna. Minsan narinig din natin yan sa tabi-tabi, lalo na nung panahon ng pandemya, di ba? Uy, may mga Good Samaritan dyan, namimigay ng pagkain, namimigay ng ayuda, di ba? Narinig natin yung salitang yan. Kaya lang po, bagamat alam ng marami itong kwentong ito o itong kahulugan ng The Good Samaritan, ay nagagamit nagagamit din sa maling interpretasyon. Dahil may mga nagsasabi naman na itong ginawa daw ng mabuting Samaritano ay siya lang talaga ang importante kung pagpapahayag ng salita ng Diyos ang pag-uusapan. O yung tinatawag nila na social gospel. Na ang ibig sabihin, hindi naman mahalaga yung doktrina. Okay? Hindi mahalaga na i-disciple mo yung tao, pagpahayagan mo ng ebanghelyo, dahil mas mahalaga yung ipakita mo ang awa mo sa Kanya. Nagets nyo? Dahil yan ang sinabi ng Panginoon sa kanyang kwento sa The Good Samaritan. Isang tabi na natin yung pag-share ng doktrina o pag-share ng ebanghelyo. Pagtuunan natin na lang ng pansin yung pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kasi sabi nila, kasi yan yung konteksto, yan yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang pagkukwento nung The Good Samaritan, na yan ay bigyan natin ng importansya. Pero mga kapatid, yung taong nagsasabi niyan ay maliwanag na hindi niya alam yung konteksto, lalo na dito sa aklat ni Lucas, kung bakit ibinigay yung The Good Samaritan o bakit ikinuwento ng Panginoon yung parable na ito doon sa lawyer o doon sa expert sa kautusan. Dahil hindi ito pong Good Samaritan ay hindi po ito
Hindi po ito yung summary o hindi po ito yung bumubuo sa ministeryo ng ating Panginoon. O hindi po ito yung bumubuo sa buhay ng ating Panginoon bilang ating tagapagligtas. Ano? Kung hindi, kaya ibinigay ng Panginoon ang kwentong ito para ipakita doon sa lawyer kung ano yung problema niya sa kanyang puso. Okay? So, na ang lawyer na ito, bagamat expert siya sa batas, ay nangangailangan ng biyaya ng kaligtasan na magmumula lamang sa Panginoon. Okay? So yan po yung ang tawag natin dito, mga nangyayari sa pangyayaring ito. So mayroon tayong titingnan, una, yung tanong ng lawyer na sinagot din ng Panginoon ng tanong, pero yung tanong ay nagtuturo kung saan niya matatagpuan yung sagot sa tanong niya. Ano? And then, makikita natin na yung mga sagot ng lawyer na 2 beses na ayunan ng Panginoon, tumpak ang sagot mo, pero ang totoo, may problema doon. Ano? So, makikita natin yung tanong, kung saan siya itinuro ng Panginoon, yung panggagalingan ng sagot sa tanong niya, pero makikita natin, may problema talaga doon sa isinasagot ng lawyer. So, tingnan natin yung tanong. Ano? Napaka-interesante, kumbaga, itong tanong na ito. Ano? At maliwanag na sinabi dito, ano, na sa pagtatanong ng lawyer, kaya lumapit yung lawyer na ito upang magtanong, ay sabi dito, upang subukin. Ano? Mayroon siyang gustong patunayan. Gusto niyang patunayan na siya ang tama o sila ang tama bilang mga eksperto sa batas ni Moises at si Jesus ay mali. Yun yung gusto niyang mapatunayan, kaya siya lumapit upang magtanong. Ano? So, kumbaga makikita natin na yung tanong niya ay maganda eh. Importanteng tanong ito. Ano? Kasi, bakit natin nasabi yan? Kasi si Jesus mismo, hindi niya, yung tanong eh, hindi niya binaliwala. Nakita nyo? Hindi niya binaliwala, hindi niya ni-reject yung tanong. Ano? Bagkus, tinulungan pa niya yung lawyer kung saan niya makikita yung tamang sagot doon sa kanyang tanong. Ano? Kung saan niya matatagpuan yung tawag natin dito, yung talagang may otoridad na sagot doon sa kanyang tanong. Ano? At makikita natin na ang tanong na ito, kung tutuusin ng lawyer, what shall I do to inherit eternal life? Ano ang kailangan kong gawin upang mamanahin ko o mapasa akin ang buhay na walang hanggan? Napaka-importanting tanong po talaga ito. Kasi hindi lang po dito sa binabasa natin nangyari ang tanungang ito o ang pagtatanong na ito. Dito mismo sa aklat ni Lucas, darating tayo later on sa chapter 18. Siguro nga alam nyo ito eh. Chapter 18, mayroon ding nagtanong ng kaparehong tanong. At alam nyo kung sino yon? Yung tinatawag na the young ruler. Bata pa pero ruler na. Pinuno na. At siguro alam nyo na yan, Luke chapter 18. Ngayon kung hindi nyo maalala, pwede nyo buksan ang inyong mga kodigo. Yung inyong Biblia. Luke chapter 8. Pero dito lang kayo pwede magkodigo sa ibang bagay, hindi pwede. Dito maalala natin, Luke 18 verse 18. Yung young ruler, di ba? Ay lumapit sa Panginoon. At ano yung pangyayari doon? Yun din ang tanong niya eh. Ano ang kailangan kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Ano? And then, kung nagbabasa tayo ng
aklat o nabasa na natin yung aklat ng mga gawa, yung sinasabi nga natin na pangalawang libro ni Lucas, o pwede rin natin sabihin karugtong ng libro ni Lucas. Pagkatapos niyang isulat ang Ebanghelyo, sinulat naman niya yung Book of Acts, chapter 2, verse 37. At dito, makikita natin na sa Acts chapter 2, verse 37, ay ang nangangaral dito ay sina Peter. Pagkatapos ng, alam na to, yung mapuspos sila ng banal na espiritu, yung Day of Pentecost, nangaral si Peter. At sinabihan niya yung mga Hudyo na nakikinig, o siguro mayroon ding iba doon, na sinasabi niya, alam nyo, yung Mesiyas, sabi niya, ipinagkanulo nyo ito sa mga Romano. Yung Mesiyas, yung tagapagligtas, pinagkanulo nyo ito sa mga Romano. At marami pang inexplain si Peter. Tapos yung mga nakikinig na mga Hudyo, sabi doon, sa 37, parang tinusok yung kanilang puso. At nung makita nila yung katotohanan na yon, ay nagtanong din sila. At ano yung naging tanong nila? Yun din, what shall we do? Anong gagawin namin? Na ngayon nakita na namin yung katotohanan na nagkasala kami sa Panginoon, na nasa ilalim na kami ngayon ng paghahatol ng Diyos kasi hindi namin tinanggap yung Mesiyas bagkus pinagkanulo pa namin. So ang tanong nila kay Pedro, anong gagawin namin? Diba? Hindi na iba yan doon sa tanong nung lawyer at saka nung young ruler. Na nung nakita nila o tinanggap nila yung katotohanan na sila ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, na sila ay nakatakdang hatulan ng Diyos ng kanyang galit dahil sa kanilang mga kasalanan, at ay nagtanong sila, ano na ang gagawin namin? Okay? So dito makikita natin na itong tanong na ito, anong gagawin ko upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan, ay pinapakita dito na nung panahon ng Panginoong Hesus, lalo na sa mga Hudyo, talagang nasa isipan nila itong tanong na ito. Kumbaga, parte ng kanilang pamumuhay itong tanong na ito. What shall I do to inherit eternal life? Actually, hindi lang sa Hudyo ito, itong tanong na ito. Kasi mayroon pang isang nagtanong din sa Acts pa rin, chapter 16, verse 30. Alam nyo din siguro itong kwento na to kung nagbabasa kayo ng Bible. Yung Philippian jailer, yung nagbabantay kina Pedro at kay Silas. Na yung bantay, nagulantang lang siya dahil lumindol, nagising siya. At nung nagising siya, nakita niya, bukas na yung kulungan ni na Pablo. So, ano mangyayari doon sa bantay? Nung kanilang panahon, lalo na sa mga Romano, pag nakatakas yung bantay mo, ang katapat nun ay buhay mo. So, magpapakamatay na dapat magtapatiwakal na dapat yung bantay. Pero sinabihan siya ni Pablo. Sabi niya, dito kami. Hindi kami umalis. And then, sa madaling salita, alam natin si Pablo, di ba? Testimony niya yan, na kahit na nasa kulungan siya, nagsishare siya ng gospel. At sigurado siniran niya yung Philippian jailer. At pagkatapos ng usapan, ng pagsishare ng Ebanghelyo sa verse 30, yun din ang tanong ni Philippian jailer. What must I do to be saved? Anong gagawin ko para maligtas? So palasak yan, hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Griego o sa mga tinatawag natin na mga hintil, ay nasa isipan din nila itong tanong na ito. Kung ano ang dapat gawin para makarating sa kaharian ng Diyos o para magkaroon ng buhay na walang hanggan, o para hindi tanggapin yung hatol ng Diyos sa aking mga kasalanan. Pare-pareho lang ang mga tanong na yan, na may kinalaman sa kaligtasan.
Ano? So, napaka-importante po talaga itong tanong na ito. Ano ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So, ang tanong nga ay, nasa isipan nyo ba yan? Natanong nyo na ba yan? Natanong nyo na ba yan sa inyong buhay? Kung ano nga ang dapat mong gawin upang makamtan mo ang pagpapatawad o makamtan mo ang buhay na walang hanggan na iniaalok ng Diyos? Sana naitanong nyo na yan. Kasi napakahalaga po yan. Pero siyempre, makikita natin, sabi nga natin, yung tanong ng lawyer, sinagot siya ng Panginoon eh. Sinagot siya ng tanong din. Pero yung tanong ng Panginoon sa lawyer na nagtanong, ay ginamit ng Panginoon yung tanong na yun para yung lawyer ay may tuon niya yung kanyang isip kung nasaan yung tamang kasagutan doon sa tanong niya na ano ang dapat niyang gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan. Pero yun nga, yung isinagot ng Panginoon na tanong ay pamamaraan ng Panginoon para sa totoo lang mailabas yung problema ng lawyer sa kanyang puso. O sa madaling salita, maipakita yung kasalanan ng lawyer sa kanyang puso. At dito, makikita natin na napakahalaga din po ito. Bakit? Ano nga ba yung tanong, yung sagot ng Panginoon doon sa tanong ng lawyer? Anong dapat gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ng Panginoon? Ano ba ang nakalagay sa batas? Ano ba ang nababasa mo? Di ba? Expert ka sa batas. Ano ba ang nababasa mo sa batas? Kasi nandoon yung tamang sagot sa katanungan mo. O sa madaling salita, ang sinasabi ng Panginoon, yan tanong mo maganda. At alam mo kung saan matatagpuan yung sagot sa tanong mo na tama sa salita ng Diyos. Napaka-importante po niyan, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi doon sa lawyer na maganda yung tanong mo at wala kang ibang mahahanapan ng tamang sagot niyan sa tanong mong yan kung hindi sa salita ng Diyos lamang. Sa Bible lamang matatagpuan yung kasagutan sa tanong mo na yan. Bakit mahalaga ito? Actually, marami ng pagkakataon na na-emphasize sa ating pag-aaral na napakahalaga talaga ang Biblia sa buhay ng mananampalataya. Pero alam nyo ba, sa panahon kasi natin ngayon, maraming mga tao na naniniwala naman sa Diyos eh. Actually, kinikilala din nila na ang Bible ay salita ng Diyos. Pero ano yung problema nila? Ayaw nila na yung Biblia ang maging tanging batayan ng kung ano ang tama. Ayaw nila na mayroong isang libro na magsasabi na ito lang yung talagang pamantayan kung ano ang katotohanan, kung ano ang tama sa buhay ng tao. Ayaw nila yan. Naniniwala silang may Diyos, pero ayaw nila na mayroong salita ng Diyos na siyang, yung sinasabi natin, sola scriptura. Bible alone. Ayaw nila nun, nung katuruan na yun. Bakit? Kasi para sa kanila, mahalaga ang kanilang kuro-kuro. Alam niyo yun? Yung mga haka-haka. Na para sa kanila, yung kanilang kuro-kuro, yung kanilang haka-haka ay kasing halaga yan ng sinasabi sa Bible. Maraming mga taong ganyan. Pero ito, pakinggan nyo. Ang Panginoong Hesus mismo,
sa bibig ng Panginoong Yesus mismo nanggaling yung katotohanan na sinasabi niya, sa Bible lang mayroong matatagpuan na tamang sagot sa tanong na, what do I need to do to inherit eternal life? Sa Hebrew Bible, sa Old Testament, o tinatawag na Torah, i-guide niya o inilagay yung mata, kumbaga, yung kaisipan ng lawyer na ito, na doon niya matatagpuan ang sagot sa kanyang tanong. Sabi ko nga, maraming mga tao ngayon na hindi ganun ang pag-iisip. Hindi Bible alone. Pero si Jesus, makikita natin, ganun talaga ang kanyang pag-iisip. Maraming mga tao ngayon, sasabihin nila, ganyan ba ang sinasabi ng Bible? Pero sasabihin sa iyo, pero sa palagay ko, pero sa tingin ko, ipinapantay nila yung kanilang palagay, yung kanilang sariling pag-iisip sa otoridad ng salita ng Diyos. Pero kung ang ating Panginoong Yesus ang tatanungin, hindi. Sabi niya, nasa Biblia lamang ang tamang kasagutan. Nasa Biblia lamang ang natatanging authority para bigyan ng kasagutan yan tanong na anong gagawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kumbaga dito, sinasabi ng ating Panginoon na kung otoridad ang pag-uusapan, na kung pamantayan ng tama ang pag-uusapan, wala nang ibang pwedeng panggalingan yan. Narinig nyo? Nasa Biblia lamang. Okay? So nakita natin na saan manggagaling yung tamang sagot? Nasa Biblia lang. Pangatlo, makikita natin dito na sa parihong sagutan ng lawyer at saka ng ating Panginoong Hesus, makikita natin na dito ipinapakita ng Panginoon yung, sabi nga natin, approval ng Panginoon sa mga tanong o sagot sa tanong sa Kanya. Kasi di ba, nagtanong yung lawyer, anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? O magmana ako ng buhay na walang hanggan? Ano sabi ng Panginoon? Ano bang nababasa mo sa batas? Ano bang mayroon sa batas? Ano bang sinasabi ng batas? So, anong sagot ng lawyer? Mahalin mo ang... Diba? Kumbaga, yung lawyer nagpasikat eh. Sa halip na sabihin niya yung buong 10 Commandments, sinama rin niya sa 2. Di ba? Yung mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, katulad din ng sinabi ng Panginoon na 2 great commandment. Di ba? At ano sabi ng Panginoon nung sinabi niya yon? Tumpak. Tama ang sagot mo. Di siyempre tayo, lalo tayong mga reform, pag narinig natin yan, tama yun, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, tama naman talaga. Pero siyempre tayo, kung kaligtasan ng pag-uusapan, lalo na tayong mga reform, alam natin na hindi yun yung tumpak na sagot. Di ba? Pero dito nagkagulat ng Panginoon, sabi niya tumpak. Kasi alam natin na kung kaligtasan ng pag-uusapan, babalikan natin si Martin Luther, babalikan natin ng Ephesians 2:8 and 9, ano yun? By grace, through faith. Hindi yung love the Lord your God. And love your neighbor. Pero ano ba ang gustong sabihin dito ng Panginoon? Dito, sinasabi ng Panginoon,
O may sinasabi ang Panginoon sa dalawang sagot ng lawyer. Di ba? Di ba yung una, ang sagot niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Sabi ng Panginoon, tumpak. Pero may susunod dun eh. Ano sabi ng Panginoon? Sige, gawin mo. Nakikita nyo? Tumpak na sagot yan. Magkakaroon ka talaga ng buhay na walang hanggan. Mamanahin mo talaga ang buhay na walang hanggan. Kaya, gawin mo. Okay? Ganon din doon sa kwento doon sa Samaritano, Good Samaritan. Di ba? Tumpak din yung sagot niya. Yung tumulong ang talagang sumunod sa kautusan ng Diyos tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Pero ano ulit ang sinabi ng Panginoon sa bandang huli? Gawin mo. Kumayo ka at gawin mo. At yan, makikita pa natin mamaya yung kung bakit ganun yung sinabi o sagot ng Panginoon sa sagot din ng lawyer. Pero dito makikita natin na yung pagkukwento ng Panginoon tungkol sa The Good Samaritan ay sabi nga natin, hindi po yan ikinuwento ng Panginoon para sabihin talaga doon sa lawyer na pag ginawa mo ito, tatanggapin ka na sa langit. O matatanggap ka na sa langit. Good Samaritan na bilang illustration sa kanyang sagot doon sa tanong ng lawyer ay upang maipakita yung problema ng lawyer sa kanyang puso. Nagets nyo? Kasi ang Panginoon, madalas, kung magbabasa tayo ng Bible, pagka nagbibigay siya ng mga tanong, talagang ginagamit niya yung mga tanong para ilabas yung ating kasalanan. O pag nagbibigay siya ng mga parable, maraming parable sa Bible, ginagamit yun para makita natin kung sino talaga tayo, kung gaano tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Yun din yung ginawa niya sa totoo lang dito kay lawyer. Kaya niya ibinigay ito para makita ng lawyer yung kanyang problema sa kanyang puso. Na kung tutuusin, hindi lang si Jesus ang gumawa nito. Meron pangyayaring ganito sa lumang tipan. Naalala niyo ba si David? Nung inagaw niya si Bathsheba, wala ngayon dito yung asawa ko. May sakit, kaawaan siya ng Panginoon. Di ba? Nung ginawa ni David, inagaw na nga niya si Bathsheba, pinatay pa niya yung asawa ni Bathsheba. Inassassinate. At yung kanyang kaibigang si Propeta Nathan, pumunta. Anong ginawa ni Propeta Nathan? Hindi siya dinerecha na tungkol sa kasalanan niya. Kunentuhan din siya, di ba? Mayroong isang mama na iisa ang tupa, tapos yung kapitbahay niya na napakaraming tupa, di ba? Yung ganong kwento. Kinuha pa yung nag-iisang tupa ng mama. So, tanong kay David, anong gagawin natin doon sa kumuha ng nag-iisang tupa? Walang, si David, patayin yan. Tapos biglang sinabi, ikaw yun eh. Diba? So, makita natin na, kaya kunento ni Nathan yung kwento na yon, hindi para sabihin kay Haring David kung papaano mamuhay ng katanggap-tanggap sa Diyos, hindi. Kaya kunento yung kwentong yon kay Haring David ni Nathan para ipakita kay David yung kanyang kasalanan. And walang pagkakaiba sa Panginoong Jesus. Kunentuhan ng Panginoong Jesus yung lawyer tungkol sa The Good Samaritan para maipakita sa lawyer yung kanyang kasalanan, yung kanyang problema sa kanyang puso. Kung makikita ninyo, dito sa Luke, yung sinabi ko sa inyo kanina, sa Luke chapter 18, at saka dito sa binasa natin ngayon, pinag-aaralan natin ngayon sa Luke chapter 10, di ba parehong nagtanong yung lawyer at saka yung
young ruler, what must I do to be saved? Yun yung tanong nila basically. Anong gagawin ko para maligtas? Yung young ruler, anong sinabi ng Panginoon sa kanya? Yung young ruler, ibenta mo ang iyong mga kayamanan, ipamigay mo sa mahihirap. Alam nyo, hindi sinabi ng Panginoon yun sa lawyer, sa young ruler, dahil yun ang dapat gawin ng isang taong nananampalataya sa Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon na ang isang taong nananampalataya sa Panginoon ay dapat ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian at ipamigay. Hindi po yun yung tinuturo dito ng Panginoon. Kung hindi, kaya sinabi ng Panginoon yun doon sa young ruler, kasi alam ng Panginoon, may problema yung young ruler. Ano yung problema niya? Mas mahal niya yung kanyang kayamanan kaysa sa Diyos. Nagets niyo? Kaya siya sinabihan ng ganun dahil alam ng Panginoon. Diba? Kasi ang sagot, diba, sinabi ng Panginoon Lord, anong gagawin ko? Sabi ng ruler. Para magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon. Yung sinabi nung lawyer, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. So ano sabi nung young ruler? Panginoon, bata pa lang ako, sinusunod ko na yan. Hindi nga. Diba? Sabi ng Panginoon, sige nga, subukan natin. Commandment number 1. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ang ibig sabihin niyan, ibenta mo lahat ng iyong kayamanan at ipamigay mo sa mahirap. Alam natin ano nangyari sa young ruler, di ba? Sabi doon, umalis siya ng hindi naligtas. Umalis siya ng malungkot. Pero dito sa lawyer, iba naman. Hindi yung tungkol sa love the Lord your God, kung hindi, love your neighbor ang sinabi ng Panginoon. Di ba? Yung the Good Samaritan, tumutukoy ay yung tungkol sa pagmamahal sa kapwa. Bakit? Kasi alam naman ng Panginoon na ang problema nitong lawyer ay yung problema niya tungkol sa pagtingin niya sa kanyang kapwa. Lalong-lalo na nga itong mga Samaritano. Kasi alam natin, itong mga Samaritano, ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano ay second-class citizen. Hindi sila 100% na Hudyo. Dahil sa totoo lang, hindi nga talaga sila 100%. Kasi sila yung, sa Old Testament, may kasaysayan sila na nakipag-intermarry sila sa hindi Hudyo. So, matatawag sila na mga, ano ba tawag natin? Nalahian. Hindi na sila puro ng mga Hudyo. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, hindi na sila karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Pero ano nangyari sa kwento ng The Good Samaritan? Marahil yung lawyer na tumitingala, kinikilala niyang mga banal, mga masunurin sa Diyos, yung pare, ano nangyari? Palpak. Yung Levita, ano nangyari? Palpak din. Pero yung itinuturing niya na hindi masunurin sa Diyos, yung itinuturing niya na hindi karapat-dapat, siya yung naging bida. Nagets nyo? Ipinapakita dito ng Panginoon sa Samaritano, doon sa lawyer, yung kanyang problema na marahil ay, yun nga, mababa ang tingin niya sa mga Samaritano. Hindi niya kinikilala yung mga Samaritano na karapat-dapat sa Diyos. Pero anong ipinakita ng Panginoon? Siya yung naging karapat-dapat sa Panginoon. Well, actually, itong kwento ng Good Samaritan ay talagang ito po ay magmahal sa ating kapwa. Di ba? Ano ba ang extension ng pagmamahal sa kapwa? Hindi mo lang mamahalin yung mga kabati mo. Hindi mo lang mamahalin yung mga kaibigan mo. Ano pa?
Love your enemy. Di ba? Lawyer, hindi niya mahal ang kanyang itinuturing na kaaway. Ano? Bagkus ay mababa ang tingin niya sa mga ito. Ano? Na yung katuruan ng pagmamahal sa iyong kapwa ay malawak na katuruan na umaabot hanggang sa iyong mga taong hindi mo kabati o hindi mo gusto. Ano? Umaabot sa pagmamahal sa kanila na hindi lamang mamahalin mo sa salita, yung sabi ni James, di ba? Pag may nangailangan, ipapanalangin mo at humayo ka na kasi naipanalangin na kita, pero kung may kakayanan ka namang magbigay ay hindi mo naman binigyan, di ba? Yung mga ganong usapan. Maano yan, malawak yan. Yun yung pinapakita dito ng Panginoon. Ano? Malalim yan, pagmamahal sa kapwa ang pag-uusapan. Ano? Kumbaga, in a way ay hindi yan madaling gawain. Sa totoo lang. Magagawa mo lang yan kung kaawaan ka ng Diyos. Ano? Pero dito makikita natin na sa lahat ng mga sagot na tama naman yung sagot ng lawyer, pero sa totoo lang may problema. Ano? At ano yung problema? Ito, pakinggan nyo. Di ba sumagot yung lawyer ng 2 sagot na inapprove ng Panginoon? Yung una, anong dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, tingnan mo batas. Expert ka, tingnan mo, ano sinabi? So sabi niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. So sabi ng Panginoon, tumpak. Tama ang sagot mo. Pero yung lawyer, kasi nga, lawyer siya, ayaw siya pang magpatalo. Ano? So ano sabi niya? Sino naman yung aking kapwa? Yeah. So kunentuhan siya ng The Good Samaritan. So, nung tapos yung kwento, tinanong ulit siya ng Panginoon, sino yung sa 3 ang naging masunurin sa pagmamahal sa kapwa? Tama naman yung sagot niya. Ano? Pero sa 2 sagot na tama, may kasunod ang nasinabi ang Panginoon. Ano yung kasunod na sinabi ng Panginoon? Tama ang sagot mo, ngayon, sinasabi ko sa iyo, humayo ka at tuparin mo ang iyong mga sinasabi. Isabuhay mo ang mga sinabi mong tama. Tama yan, pero isabuhay mo. At pag naisabuhay mo yan, ano mangyayari? Kakaroon ka talaga ng buhay na walang hanggan. Pag nasunod mo yan, magkakaroon ka talaga o tatanggapin ka talaga ng Diyos. O sa madaling salita, tama yung mga sagot mo. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sinasabuhay mo ba? Ano? Nakikita ba sa buhay mo yung mga tamang pangunawa mo sa Biblia, yung tamang kaalaman mo sa salita ng Diyos, sinasabuhay mo ba? Yun yung sinasabi sa kanya ng Panginoon. So alam nyo, sa ganitong sitwasyon nung lawyer, although wala na sa Biblia, pwedeng ganito na ang gawin niya eh. Sabi niya siguro, na-corner na ako. Jesus, alam mo, sa totoo lang, yung tanong ko hindi naman para sa akin yun eh. Palusot na yun. Ano? Kaya ako nagtanong ng ganyan kasi mayroon akong kaibigan actually. Yeah. Kung halimbawa ba yung kaibigan ko ay hindi sinunod yung pinag-usapan natin na dapat pagsunod sa Diyos, sa tingin mo, maliligtas ba siya? Diba? Hindi naman talaga ako yan eh. Ano? Hindi naman talaga ako ang may problema tungkol sa ganyan. Kung hindi, mayroon lang akong kaibigan. Pagka ba hindi niya sinunod yan, maliligtas siya o hindi? Diba? Alam natin, yung lawyer, hindi naligtas. Yung rich young lawyer na pareho ding nagtanong, hindi rin naligtas. Ang mga Hudyong ito ay hindi naligtas.
At bakit natin nasabi yan? Kung tayo nagbabasa ng pangalawang libro nga ni Lucas, yung karugtong, sabi nga natin, ng Ebanghelyo ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 13, chapter 13. Umpisa po sa 39. Si Pablo na po yung nagpipreach dito o nangangaral. 13, 38 hanggang 39. Ano yung nangyari dito? Ang sabi dito, kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamagitan ng taong ito'y, ang tinutukoy niya si Jesus, ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa pamagitan ni Jesus, ipinahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan. Pero ano daw ang ginawa ng mga Hudyo? Sabi sa verse 39, at sa pamagitan niya, ang bawat mananampalataya ay pinalaya sa lahat ng mga bagay. Kung saan, sabi niya, sabi ni Pablo, hindi kayo kanyang inaring ganap sa kautusan ni Moises. Anong sinasabi dito ni Pablo? Sinasabi ni Pablo rito, nakita ninyo ang pagtuturo, ang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kaligtasan, pero tinanggihan nyo siya. Tinakwil nyo siya. Pero nakita ninyo doon sa kanyang pagpapahayag ng kaligtasan, na siya ang kaligtasan, pero hindi nyo tinanggap. Ang ibig nyong sabihin, hindi nyo siya tinanggap kasi ang gusto nyo, maligtas kayo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas na ibinigay sa inyo ni Moises. At sabi doon sa verse 45, ano nangyari nung sinabi yan ni Pablo? Sabi sa verse 45, subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao na puno sila ng inggit, nalapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. Sa madaling salita, hindi talaga sila nanampalataya doon sa katuruan na yun. Hindi nila tinanggap yun. Bagkus ay nagalit pa sila at nagturo ng mali, ng salungat sa itinuro ni Pablo. Kaya anong sabi ni Lucas sa verse 46 na nangyari? At nagsalita ng buong katapatan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, ito ngayon yung ipinangaral nila, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyong mga Hudyo. Ngunit anong ginawa ng mga Hudyo? Yamang inyong itinakwil ito at hinatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Ano yung sinasabi dito? Maliwanag na sinasabi dito na itong mga Hudyo na kausap ni na Pablo ay hindi nanampalataya sa Panginoon. Kaya't sinabi ni Pablo at ni Bernabe sa kanila, hindi kayo tatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo naging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Hindi ba yun yung karugtong dun sa tanong, what shall I do to inherit eternal life? Anong gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Ang sinasabi ni Pablo, kung hindi nyo tinanggap si Jesus, hindi kayo magiging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. So dito makikita natin na yung lawyer na lumapit sa Panginoon, iniisip niya o sa kanyang kaisipan, maliligtas siya sa pagsunod niya sa kautusan. Maging yung young ruler, yun din. Iniisip niya na gaya rin niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pagsunod niya sa kautusan. Pero dito maliwanag na sinasabi nga ni Pablo na walang maliligtas, walang magkakamit ng buhay na walang hanggan,
walang sino man na magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan. Babasahin ko lang sa inyo mga ilang talata. Sa Aklat ng Mga Awit, chapter 14, para mas maging malinaw sa atin ito. Awit 14, verse 1 to 3. Ano sabi dito? Sinabi ng hangal sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y masasama. Sila'y gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Di ba? Yan yung tao. Ano? Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos ng may talino na hinahanap ang Diyos. Yun yung katalinuhan talaga, yung umahanap sa Diyos. Pero anong nakita ng Diyos? Silang lahat ay naligaw. Sila ay pare-parehong naging masasama. Walang sino mang gumawa ng mabuti. Wala, kahit isa. Nakakapanindig balahibo, mga kapatid. Ano? Yan po ang katotohanan ng tao. Ano? And then sa verse 53, yung paborito din nating awit ni David. Verse 53, verse 1 to 3 din. Sabi ng mga tao, walang Diyos. Sinabi ng pusong hangal. Hangal ang nagsasabing walang Diyos. Sila'y masasama at gumagawa ng kasamaan, karumal-dumal. Wala isa mang gumagawa ng mabuti. Ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit sa mga anak ng mga tao. Ano pa rin ang nakita ng Diyos? Upang tingnan niya kung may sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. Paulit-ulit, ang naghahanap talaga sa Diyos ang matalino. Pero anong nakita ng Diyos? Silang lahat ay tumalikod. Sila'y pawang masasama. Walang sino mang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. Kapatid, paulit-ulit yan. At kung pupuntan natin si Pablo sa Roma, chapter 3, tingnan nyo. Hindi po, ako ang nagsasalita nito, ang Diyos. Roma, chapter 3. Umpisahan natin verse 10 to 12. 3 verse 10 to 12. Sabi ni Pablo, gaya ng nasusulat, di ba? Yung mga binasa natin, nasusulat. Walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Yun talaga ang totoong kaunawaan, yung humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Ang dami nating nakikita, akala nating mabuti ang ginagawa. Wala kahit isa. And then, ito pa, 19 to 20. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinabi sa kautusan, okay, tingnan nyo iyon ay sinabi sa mga nasa ilalim ng kautusan. So pag sinasabi mo, maliligtas ako sa pagsunod ng kautusan, para sa'yo talaga yan, dapat sundin mo. Upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasailalim sa hatol ng Diyos. Tingnan nyo, pagka ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, tulad ng mga pag-iisip nung young ruler, nung expert sa batas, na akala nila maliligtas sila sa pamagitan ng pagsunod nila. Ano sinabi dito? Ang sanlibutan ay mapasailalim sa hatol. Kung yun ang pag-iisip mo, hatol ang tatanggapin mo. Sapagkat, sabi ni Pablo, sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay, pakinggan nyo, walang tao. Mayroon bang hindi tao dito? Lahat tayo tao. Walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya o paningin ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkilala sa kasalanan.
Yun po ang sa atin ng Diyos kung sino tayo sa Kanyang harapan kung wala ang Kanyang biyaya. Yung makilala natin na tayo ay makasalanan. Nagigets nyo? And then sa verse 23, alam nyo yan, all have sinned. Lahat. Pag sinabi kong lahat, mayroon ba exempted? At hindi lang sinabing all have sinned. Fallen short of the glory of God. Walang nakaabot. Tinimbang, ngunit kulang. Ano? Bitin. Sablay. Ano? Yan po yung problema doon sa mga tamang sagot ng lawyer. Ano? Tama yung sagot niya eh. Ano? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Pero ang tanong, sabi sa kanya ng Panginoon, sige, gawin mo. Pag nagawa mo yan, talagang ligtas ka. Talagang may buhay na wala hanggang ka. Pero ang tanong, may makakagawa ba nun? Walang taong makakagawa nun. Walang taong makakaabot sa pamantayan ng Diyos. Isang tao lang nakaabot. At yun ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. So anong sinasabi ng Panginoong Jesus dito sa lawyer kung bakit siya nakipagtalastasan, kumbaga? Kung bakit niya kinausap ng masinsinan? Ito yung gustong sabihin ng Panginoon sa lawyer. Alam mo, magaling ka, tama ang pagkaunawa mo sa Biblia. Pero hindi sapat na alam mo ang tamang sagot. Nagets nyo? Hindi sapat na alam mo ang buong Biblia. Hindi sapat na mamemorize mo ang buong Biblia. Hindi sapat na pagka may nagtanong sa iyo ay alam mo ang verse na sasabihin mo. Nagets nyo? Kasi, kung talagang gusto mong maligtas sa pamagitan ng pagsunod sa Biblia o sa kautusan, pwede talaga eh. Pero dapat gawin mo ng perpekto. Sige, humayo ka, gawin mo. Ang tanong, kaya mo ba? So, sinasabi ng Panginoon, kung aaminin mo na hindi mo kaya, sinasabi ko sa iyo ngayon, kaya ko yan. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ako ay mamamatay para sa mga magtitiwala sa akin na kaya ko silang iligtas. Ako ay mamamatay para sa mga magtitiwala sa akin na ako ay ang perpektong tao na makakasunod ng 100%. Walang labis, walang kulang sa kautusan ng Diyos. Upang ang sino mang manampalataya sa akin ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Mamaya, may kakantahin tayo. Yung sabi doon, not what my hands have done can save my guilty soul. It's only Jesus. So sinasabi sa atin doon sa kanta na yun, o ini-emphasize sa atin doon sa kanta na yun, na sa pagdating ng panahon, o sabi na natin sa uling mga araw, mga kapatid, at humarap tayo sa Diyos. Maaring sabihin natin, kung ito ang sasabihin natin, Panginoon, kasama ko yung lawyer, kasama ko yung young ruler. Ginawa namin ang lahat para tuparin ang iyong kautusan. Ano sa tingin niyo isasagot ng Panginoon? Kagaya ng mga nabanggit ko sa inyo nung nakaraan. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Yun ang isasagot. Pero kung ikaw ay haharap sa Panginoon,
Pag kumarap ka sa Kanya, sa Kanyang paghahatol at sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, inaamin ko, nagkasala ako sa iyo. Ito na naman tayo eh. Nakakalapit ako sa inyo dahil lamang sa biyaya. Nakalapit lamang ako sa inyo kasi binigyan niyo ako ng pananampalataya sa ginawa ng iyong anak na iyong ipinadala upang aming maging tagapagligtas. Kung yan ang sasabihin mo sa Panginoon, sasabihin niya sa iyo, "Come, my good and faithful servant." Sana, ay talagang seryosohin natin yung tanong na yun. Ano ang dapat kong gawin? Ang sagot kung tutuusin sa tanong na yun ay wala kang kayang gawin. Binigyan ka ng Panginoon ng pananampalataya, yun ang iyong panghawakan. Panghawakan mo ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat nga po sapagkat kung tutuusin, kung hindi niyo po kami bibiyayaan, ay magiging katulad lang kami ng lawyer, ng young ruler, o ng iba pang mga hindi nangahawakan sa inyong ebanghelyo, Panginoon, kundi manghahawakan din kami sa aming kakayanan. Kung kaya't kaawaan niyo kami, Panginoon, na sa araw-araw nga po ng aming buhay ay lagi naming maalala na hindi sa pamagitan ng kaya naming gawin, hindi sa ano pa mang kaya ng aming kamay upang matupad namin ang inyong kautusan, ang hinihingi sa amin ng inyong kautusan. At wala kaming madadala sa inyong harapan, Panginoon, upang maging katanggap-tanggap kami sa inyo. Kundi dapat lang kaming manghawakan sa inyong krus, Panginoon, sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, na ito lamang ang aming katiyakan sa inyong harapan. Kaawaan niyo kami, Panginoon, sapagkat napakarami pong bagay sa mundong ito ang nagtuturo sa amin ng mali o ng kasalungat sa katotohanan ito. At maging yung aming lumang pagkatao ay hindi rin po ito ang gustong patunguhan at lalong higit ang gawa ng kalaban, Panginoon, sa aming paligid. Kung kaya't kaawaan niyo kami, Ama, na tunay ngang maituon lang namin sa inyo ang aming buhay. Maituon lamang namin sa inyo ang aming katiyakan at makapamuhay nga po kami nang naayon sa inyong kalooban lamang. Po ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.